Kaya mo pa. Malapit na tayong makalabas. E-level na kakaibang hayop. Kidlat na mabangis na pating. Kapitan, ano ang gagawin? Level. Ito ay level na malalim na pugita. Sugod sila sa atin. Kapitang, wala na akong lakas. Hindi ba? Talaga bang mamamatay tayo dito? Tingnan mo. Iyan ay isang bilangguan sa dagat. Paano ito posible? Wala na akong pakialam. Magsumikap muna tayong mabuhay. Patawarin mo ako. Hindi. Ayokong mamatay. Kuya Pugita. Isa na namang high level na kakaibang hayop. Kaya rin itong mag-anyong tao. Katatakas lang mula sa lungga ng mga lobo. Ngayon ay pumasok naman sa yungib ng tigre. Huwag kang lalapit. Maliit na leng. Bumalik ka. Natatakot mo sila. Sang-ayon, maliit na leng. Warder. Sino siya? Na makakapag-utos sa mga de-level na kakaibang hayop. Tatlo kayo. Maligayang pagdating sa kulungan ng libong hayop. Ako ang warder. Lin Feng. Ako si Lin Feng. 3 taon na ang nakalipas. Lindol sa ilalim ng dagat. Pagtagas mula sa gitna ng lupa. Lahat ng mga hayop at halaman sa mundo ay nagbago. Pagbabagong buhay sa katapusan ng mundo. Dumating na. Nagtayo ang sangkatauhan ng mga base sa katapusan ng mundo. Mahirap na paglaban sa kakaibang halimaw. Hanggang sa may nakapagising ng kanyang kakayahan. May nakapagising ng kontrol sa apoy. Isang sipa na pwedeng sunugin ang langit. May nakapagising ng sobrang lamig na bagyo. Isang sipa na pwedeng magyelo ng lahat. May nakapagising ng pagpapalakas sa sandata. Nagpapataas ng lakas ng sandata ng ilang beses. At ako na walang anumang paggising. Sa araw ng aming kasal, ay niloko ng aking magiging asawa at ng kanyang matalik na kaibigan. At ipinadala ng personal sa isang lugar na hiwalay sa mundo. Isang madilim at walang liwanag na bilangguan ng mga hayop. Lin Feng, ikaw na walang kakayahan sa pakikipaglaban na basura. Hindi ka dapat maging aking magiging asawa. Kapatid, ang iyong fiance ay napakaakit. Ngunit hindi alam ng mga hayop na ito na nagising na ako sa sistema. Mag-sign in ng 3 taon. At maaari kong ipamana ang kulungan ng mga hayop. Director Lin, mag-ingat ka. Little Zhang, muling pasaway. Little Zhang, muling pasaway. Natakot pa siya sa'yo. Si Little Zhang at si Xiaoleng, mga kasama kong kakaibang hayop. Mahilig kumain. Takot na hindi ko siya bigyan ng pagkain. Kakaibang hayop. At kasama, pagkatapos magmana ng kulungan, basta makapagkulong ako ng mga kriminal. Makaka-upgrade ako ng kulungan. Makabubukas ng mas maraming lugar. Bawat isa 0% ng lugar. Ay nangangahulugang isang palapag ng paraiso ng mga hayop. May 10 palapag ang paraiso ng mga hayop. Sa bawat ma-unlock kong palapag, makakakuha ako ng mga bagong walang katapusang yaman. At 2 S-class na hayop na tapat sa akin. Ang unang palapag ay walang katapusang supply ng pagkain. At may maliit na bahagi. Si Xiaoleng, hindi ko alam kung ano ang nasa pangalawang antas. Mayroon bang anuman? Pero sa mundong ito ngayon, saan ako hahanap ng mga kriminal para mag-upgrade ng bilangguan? Kung ganito ang mangyayari, huwag nang pag-usapan ang pag-unlock ng pangalawang antas. Baka magsara na ang bilangguan. Kailangang ikulong sila. Team Tang, bakit parang hindi siya maganda ang intensyon? Kahit na tao siya. Pero bakit pakiramdam ko mas mapanganib pa siya kaysa sa S-class na kakaibang hayop? Lin, Direktor ng Kulungan, Lin. Salamat sa pagligtas sa amin. Ngunit kailangan na naming umalis. Ano bang nagmamadali? Manatili kayo at maglibang. Tingnan kung may balak kayong manatili. Manatili.
Na, maganda ang pagkain sa aming bilangguan. Kakahanda ko lang ng hapunan para sa maliit. Pwede kayong tumingin, 3 kayo. Iyan ay mayroon lang bago ang katapusan ng mundo. Nilagang hipon sa mantika. At seafood platter na may hari ng alimango. Hindi ako nagkamali, di ba? Ngayon, polusyon ang buong mundo. May pagkain mula sa panahon bago ang katapusan ng mundo sa bilangguan. Makinang na laman ng hipon. Malasa at mayamang sarsa. Ito ang lasa ng mama. Sino ang pinakamahuhusay na kakaibang hayop? Napakabuti. Maliit na Zhang. Makipagkamay. Ang galing. Director Lin, ito ba ay pagtuturo sa EC class na kakaibang hayop na parang aso? Napakadali lang. Basta may pagmamahal, kaya mong gawin. Magpapakita ako sa inyo. Ikaw ay isang maliit na aso. Ang galing. Sige na. Aalis ako maghanda ng iba pang hapunan. Pwede rin kayong sumubok. Pinapaka ni Director Lin na pakainin natin ito. Last time na kumain ako, ay 5 araw na ang nakalipas. Kumain ako ng isang pirasong amag na mababang kalidad na protina. Basta marami pa naman ito. Hindi masama kung kakain tayo ng ilan. Yun tao. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang agawin ang pagkain niya. Tingnan mo sa likod mo. Ayos lang iyon, sabi ni Director Lin. Hanggat may pagmamahal, magagawa ito. Ikaw ay isang tuta. Kainin mo na lahat. Para sa'yo lahat. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. May mas magandang paraan para pag-usapan. Yun tao. Bakit ka umiihi ng dugo ng ganito kalaki? Malala ba ang tama sa'yo? Walang anuman. Nilunok lang ang plema. Sa bahay nyo, tinatawag nyo itong nilunok ang plema. Hindi pwede. Kailangan na nating umalis. Naghihintay pa ang mga refugee sa base. Para sa atin, anong silbi ng pagbabalik? Ang ating base ay sinalakay ng salot na si Lutayanming. Walang natirang depensa. Wala nang bala at pagkain. Maliban na lang kung makahanap ng bagong tirahan. Kung hindi makakasurvive ang mga refugee sa loob ng 3 araw. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas tayo sa dagat. Kahit ang pinakapangunahing pagkain ay hindi natagpuan. Kung hindi dahil sa pagkikita kay Director Lin. Marahil ay nawala na ang buhay namin. Kapitntang, marahil ay maaari tayong magbago ng pananaw. Dito kay Director Lin. Hindi lamang may mga masasarap na pagkain mula sa panahon bago ang katapusan ng mundo. Kaya rin niyang pakalmahin ang mga D-level na halimaw. Kaya ni Direk Lin, at mabait siya sa amin. Kakausap lang niya kami kanina na pwede kaming tumuloy. Tama. Kung willing si Direk Lin na tanggapin kami, hindi na kami matatakot kay Lutayanming. Pero ang mga kasamahan namin sa base at mga refugee, mahigit 100 tao na talaga. Si Director Lin, pwede bang pumayag? 3, kumusta na ang pag-iisip ninyo? Director Lin, ako, kami, maaari bang tumira? Isang tao, ano ang magagawa? Gusto mong umakyat sa 2 D-level na bilangguan. Kailangan ng hindi bababa sa 10 bilanggo. Ayos na, 1 bilanggo, 1 bilanggo. Hintayin silang maunawaan ang pagkain sa bilangguan. Marahil ay may pagbabago. Mahigit sa 100 tao. Higit sa 100 tao. Naging maunlad.
Sa katotohanan, kasama kami 3, at ang mga refugee sa base at iba pang mga kasamahan. Kabuang 137 na tao. Ginoong Warden, maaari naming lutasin ang problema sa pagkain. Ang hinihiling lang namin ay isang matutuluyan. CJ, bibigyan ko kayo ng seguridad at supply ng pagkain. Pero, mayroon din akong mga patakaran. Tinitirhan namin sa kanila, hindi lang kami pinoprotektahan ni Direk Lin, kundi binibigyan pa kami ng pagkain. Siguro siya ay Diyos. Direk Lin, hindi ko alam ang mga patakaran ninyo. Ano ba ang mga patakaran? Mga patakaran, madali lang. Medyo malamig, dahil bilangguan ito. Siyempre mga kriminal lang ang pwedeng dito. Kwentuhan niyo kung anong mga krimen ang nagawa niyo. Sang-ayon ako, kaya welcome sa paninirahan. Huwag kang mag-alala, dadaan lang ito sa proseso. Hindi ko talaga kayo ituturing na mga kriminal. Kaya, Ginoong Lin ang warder. Madalas kong itago ang remote control ng nanay ko. Hanggang sa mag-alala siya ng sobra. Tapos palitan ko siya ng potato chips. Ito ba ay itinuturing na krimen? Team Captain Tang, nasaan ang utak mo? Gutom ka na ba? Paano magiging krimen ang remote control ni Mama Kang? Sobrang naman. Na iligal na kinulong niya ang ari-arian ng iba at naningil ng suhol. Malugod kayong tinatanggap sa priso ng mga hayop. Ito ba ay may tuturing na krimen? Siyempre, huwag mong maliitin ang mga maliliit na kasamaan. Ginoong Lin, noong bata ako, madalas akong nagnanakaw ng pagpisil sa mga lumang atsara. Tapos ibinabalik ko ito sa istante ng hindi bumibili. Ito ba ay maituturing na sinadyang pagkasira ng ari-arian ng iba? Guardia Lin, tuwing nanonood ako ng video para sa sarili ko, lagi kong sinasabi na sa susunod na lang. Pero hindi pa ako nakagawa ng 3 beses na tuloy-tuloy. Ito ba ay maituturing na cyber na panghula? Grabe naman. Lahat kayo ay kakaiba ang problema. Talagang malalaking kasalanan kayo. Kailangan talagang sumailalim sa pagbabago sa bilangguan ng mga hayop. Mabuti iyan. Napakabuti. Tiyak na magbabago kami. Magsisimula muli bilang tao. Ayos, ano naman ang mangyayari sa natitirang tao? Kailan sila darating? Nakuha na ng kalaban ang aming base. Nasa panganib ang mga natitirang kasapi at mga refugee. Dadalhin namin sila pabalik agad. Sasamahan namin sila dito. Ngunit ang mga kakaibang halimaw sa daan, baka hindi lahat ay makaligtas patungo sa bilangguan. Sa ilalim ng katapusan ng mundo, dapat magtulungan ang mga nakaligtas. Sasama ako sa inyo. 137 tao. Walang dapat mawala. Nasaan ang 137 tao? Sila ay tiyak na bahagi ng bilangguan na hindi maaaring mawala 2,030. Ginoong Lin, kinakatawan ko ang base 170. Salamat po. Isang maliit na tulong lang. Maliit na Leng, bantayan mo ang bahay namin. Maliit na Zhang, sama ka sa akin. Opo. Guardia. Lahat kayo umakyat na. Mas mabilis si Xiao Zhang ng kaunti. Pwede rin ba tayo? Halika na. Umalis na. Sobrang exaggerated ba? Hindi ko akalain na darating ang araw na makakasakay din tayo sa ulo ng A-level na halimaw. Medyo nahihilo lang ako sa octopus. Maliit. Maliit na Zhang. Salamat sa iyo kanina. Maliit na Tang. Maliit na Bai. Maliit na Lin. Director. Tang Xu. May la-level na kakaibang hayop sa likod mo. Huwag kang paputok. Kaibigan ito. Alaga ito ni tagapangalagalin. Iniligtas niya tayo. Mayroon si tagapangalagalin na bilangguan ng mga hayop sa dagat. Handang tanggapin ang lahat mula sa base 170 na level na kakaibang hayop ang nagligtas ng tao. Pulong sa dagat. May sumusunod sa inyo. Sila itong mga asong lalaki at babae.
可以做你女朋友吗？ Girlfriend. Kamusta? Classmate Lin. Maligayang kaarawan. Paano niyo nalaman ang kaarawan ko? Dahil gusto ko si Ifeng ah. Kaya sa buhay ni Ifeng, bawat mahalagang araw, ayaw kong mapalampas. Lin Feng, walang silbi at walang kapangyarihan. Hindi karapat-dapat na maging fan ko. Ito ay ang pangkat ng mga mananakop mula sa base 003. Guardyang si Lin. Dalhin mo muna ang mga refugee. Haharangin namin sila. Wala nang oras. Ano? Dumarating na sila. Tapos na tayo. Mama, ayokong mamatay. Huwag kang magkamali. Sabi ko na huli na. Sila ang huli. Kapitan Tang, agad mong tulungan ang lahat na magparehistro ng datos sa bilangguan. Opo. Malugod na tinatanggap ang marshal ng mga mananakop. Marshal Lu. Ginang Lu. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang? Na kapag nakasalubong ako ay hindi matapat na lumuhod at sumunod, at nangahas pang tumakas. Mga mababang uri at maruming refugee mula sa mababang base. Lin Feng, buhay ka pa pala. Sobrang nabigo ka ba? Bakit ka nabigo, kapatid? Masaya pa nga ako. May lihim akong gustong sabihin sa iyo matagal na. Lihim. Lin Feng, tingnan mong mabuti, yung mukha ng patay na isda sa larawan. Ay siya ang iyong Chuk Xiao. Ako ang kanyang kambal na kapatid na babae. Chu Jiao Jiao. Magkamukha kaming dalawa. Noong una, interesado ako sa yaman ng pamilya Lin. Noong araw ng inyong kasal, ninanakaw ko ang kanyang pagkatao. Sino ang makakaalam na ganito ako kaswerte? Kakalok lang sa kanya sa piitan. Dumating na ang katapusan ng mundo. Mula sa pagiging anak ng Lin. Naging walang kakayahan na basura. Ganun pala. Sabi ko na nga ba kung bakit nagbago ang ugali ni Xiao Xiao sa araw ng kasal. Ikaw palang salarin, hayop ka. Anong nangyari kay Chuk Xiao? Nagulat pa ako sa takot ko. Yung walang utang na loob na amoy pabango na babae. Siguradong namatay na siya noon pa. Xiao Zhang. Patayin mo siya. Ito ay isang A-level na kakaibang hayop. Paano ka makikinig sa utos mo? Kaya Ming, iligtas mo ako. Ulol ka. Ito ang tanging kawawang baraha mo. Lahat ng tao, tumutok kayo sa akin. Gawing pulbos ang basura na ito. Lu Shui. Patayin. Xiao Zhang, bumalik, kalasag. Si Chayan Ming ay ngayon ang marshal ng plunderer sa base 003. Lin Feng, at ikaw naman. Isang bilanggo sa labor camp na ni hindi alam na ang sarili niyang babae ay napalitan at namatay ng malagim. Hindi man lang niya alam. Tama. Ganyan nga. Gusto ko lang makita kang nagagalit at desperado. Pero wala kang magawa. Lin Feng, hindi masamang sabihin ko sa'yo. Sabi mo dati na paborito mo ang mga mata ng ate ko. El Feng, ano ang pinakapaborito mo sa akin? Mga mata, dahil nandyan ako. Dahil ikaw ang buong mundo ko. Pero sa huli, yung mga mata niya, umiiyak ako para sa'yo hanggang sa matuyo ang luha at magdugo. Sa huli, nabulag ako. El Feng. Hayop. Ikaw, hayop ka. Lin Feng, hindi ko na kayang tiisin ito. Alam mo ba kung paano siya namatay? Lin Feng, nasaan ka? Miss na kita. Pero wala kang magagawa. Tulad ngayon, magmamasid ka lang habang pinapatay ko ang hayop mo. Pinapatay ko ang kasama mo. Palakasin pa ang apoy. Hindi mapipigilan. Masyadong mabilis ang pagkonsumo ng enerhiya nito. Isang hayop lang ito.
Tingnan natin kung gaano kakatagal makakayanan. Dagdagan pa ang apoy. Umabot na sa 10 tao ang nakakulong. Sapat na. Tumaas ang antas ng bilangguan sa level 2. Naka-unlock na ang 20% ng lugar. May 2 bagong air level na kakaibang hayop. Gising na sila. Lin Feng, malapit nang mabasag ang shield. May huling salita ka pa ba? O gusto mo bang humingi ng awa? Tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Lu Tianming, tama ka. Isang hayop lang. Talagang hindi sapat. Ano? Kung ganoon, paano kung 3 pa? Warden, bumalik si Xiaoleng. Lahat ay mga level na halimaw. Kailangan ko kayo para samahan si Xiao Xiao sa kanyang libing. Napaka makapangyarihan ni Director Lin. Maganda. Itong grupong malupit na mga mandarambong ay nang aapi ng kanilang kapwa. Dapat mamatay na. Lu Shui, tulong. Hindi. Ayokong mamatay. Diyos ko, Tianming. Ano ang gagawin natin ngayon? Nabasa ang pantalon mo. Sweat ba yan? Paano ako magpapawi sa harap ng isang walang kwentang tulad ni Lin Feng? Ihi yan. Natatakot ako kaya umihi ako. Kung natatakot ka, sabihin mo na natatakot ka. Anong pinagmamalaki mo? Tianming, tatakbo ba tayo? Siyempre, kung hindi tayo tatakbo, mabubulunan na ako. Kayong mga mababang uri ng mga tao dito. Maghintay kayo. Unahin kong patayin ang mga iyon. Ang bilis mong tumakbo. Director Lin, yung karayom na kanina ay tinusok sa dibdib ni Lu Tianming. Magdudulot ito ng kalahating buhay niya na maubos. Nabaliw na siya sa takot dahil sa'yo. Mas malala pa sa sakit na dulot nila kay Xiao Xiao. Ano ng klaseng bagay to? Ako mismo ang magdadala sa kanila sa impyerno. Huwag mo akong patayin. Handa akong sumuko. Director Lin, naunawaan ko ang aking pagkakamali. Handa kaming pumasok sa bilangguan. Basta lang makapasok sa kulungan. Pumunta ka sa hell. Director Lin. Mga hayop na walang puso. Hindi kailanman mawawala ang kanilang masamang hangarin. Dapat silang patayin. Hindi sila dapat palampasin. Sila ay isang grupo ng mga gutom na lobo na hindi mapakali. Tama, patayin sila. Ang mga mananakop na ito, patayin mo ang buong pamilya ko. Kahit ang sanggol kong bagong panganak ay hindi nakaligtas. Talagang karapat-dapat sa kamatayan. Maliit na lamig. Sundin ang utos. Mabuhay si Director Lin. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong papuri. Ngunit basta't naniniwala ang lahat sa akin. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para protektahan ang lahat. Maliit na octopus. Punong Alkalde Linlinlin. Maaari ko bang malaman kung ano ang mga pangalan ng dalawang ito? Halos nakalimutan ko na kayo dalawa. Hindi ko pa pala kayo nabibigyan ng pangalan. Tumayo ng maayos. Isang air level na mabagsik na tigre. Isang air level na mabagsik na ibon. Dapat ay isang napakamakapangyarihang pangalan. Pero sa tingin ko, hindi naman. Kahit na si Director Lin ay gwapo at malakas. Pero sa pagbibigay ng pangalan, ay talagang karaniwan lang. Kahit na malaki ka, mukhang pusa ka. Tawagin na lang kitang Mimi. Mimi nagpapalakad. Mimi.
Ang ibon mong ito ay kakaiba. Isa lang ang paa. Tulad ng isang gintong manok na nakatayo mag-isa. Kaya tatawagin na lang kita. Manok ba yan? Ang hina naman ng pagpangalan. Tanggap naman talaga nila. Ginoong Lin, tagapangalaga. Kailangan pang pagbutihin ang asal. Alam naman natin. Huwag nang banggitin ang manok. Maging maayos tayo lahat. Tumak ka na. Si Bayer. Si Big Sayong. Ayos lang ba? Huwag mag-alala, Director Lin. Matibay siya. Umalis na muna kayo. Sasamahan namin kayo mamaya. Umalis na. Uwi na tayo. Ito ang pagkain sa bilangguan. Ito ang mga masasarap na pagkain bago ang katapusan ng mundo. Diyos ko, hindi na tayo kakain ng mga mababang kalidad na itlog. Sino ba ang nagsabi na mahirap ang buhay sa bilangguan? Ginoong Lin, may kasalanan ako. Pakiusap, hatulan ninyo ako ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa wakas, hindi ko na kailangang makitira sa mga daga at ipis. Mabuhay si Director Lin. Ano pa ang sasabihin? Ibibigay ko na ang buhay ko kay Director Lin. Mabuhay si Director Lin. General Lu, hindi lang kayang magsumo ni Lin Feng ng A-level na kakaibang hayop, kundi pati na rin ang mga pagkain bago ang katapusan ng mundo. Lu Tianming, ipaliwanag mo sa akin. Binigyan kita ng utos na mang-agaw ng mga resources sa base 170. Bakit kayo dalawa lang ng babae mo ang buhay na nakabalik? Balikan mo ang utak mo. Siya si Lin Feng, kayang tumawag ng S-class na kakaibang hayop, na pumatay sa atin. Nagliligtas sa mga mahihirap sa base 170. Lu Tianming, akala mo ba kami ay tanga? Yung inutil na si Lin Feng, matagal nang pinalayas mula sa base 003 taon na ang nakalipas. Para takasan ang pananagutan. Talaga, anong mga kahindik-hindik na dahilan ang naisip mo? Hindi ako nagsisinungaling. Naglagay ako ng espiya sa tabi ni Lin Feng. Si Lin Feng ay hindi lang makapagpatawag ng A-level na halimaw. Mayroon din siyang mga mapagkukunan ng masasarap na pagkain mula sa panahon bago ang apokalipsis. Anong sinabi mo? Totoo. Nasa bilangguan sa dagat na iyon. Giyantong nahipon sa mantika. Giyantong nahipon sa mantika. Giyantong nahipon sa mantika. Iba't ibang prutas. Pagkain. Pinuno, yung inutil na si Lin Feng. Bakit siya merong mga suplay ng pagkain bago ang apokalipsis? Bakit hindi natin? Kunin ito. Tama. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ninakaw ko ang pugad ng bilangguan ng walang kwentang iyon. Ayos. Magdala ng mas maraming tao. Dapat ay magtagumpay lamang. Lin Feng, ikaw ang nagdulot sa akin ng kahihiyan. Babayaran mo ito ng 10 ulit. Sa unang pagkakataon na magmana ng Wanshu Prison, may isang misteryosong kapangyarihan na naggabay sa akin sa silid na ito. Sa pagkakataong ito, ano na namang walang katapusang yaman ang gantimpala? Gantimpala sa ikalawang antas ay talagang walang katapusang yaman ng armas. Ang galing. Ngayon, hindi na ako mag-aalala na walang pananggalang. Sistema, sobrang tigas. Ginoong Lin, malaking utang na loob, hindi na kailangang magpasalamat. Lahat ng miyembro ng Super Weapon Bureau sa base 170 nasa inyong utos. Walang anuman, huwag masyadong magpakumbaba. Ang mahalaga ay maingat na mapanatili ang bilangguan. Director Lin, natapos na ang listahan ng mga kriminal. Inaasahang bukas ay maipasok na silang lahat sa bilangguan. 80%. Ang kondisyon para sa level 3 ay makulong ng 100 tao. Bukas, makakakuha pa tayo ng upgrade ulit. Ang saya. Tawag mo kayong tao. At apelyido pa rin niya si Bai. Anong nangyayari, Director Lin? Ikaw si Biyun Tao. Nga. Ako nga si Biyun Tao. Bakit kayo tumatawa? Bai, bata ka pa. Huwag na nating istorbohin si Warden Lin sa kanyang pahinga. Tama. Hindi pa hiwalay ang kulungan ng mga lalaki at babae sa mga refugee. Malaking proyekto ito. Kailangang matapos ito ngayong gabi. Ganoon nga ang plano ko. Ginoong Alcalde Lin. Hindi na kami papasok. CJ, salamat sa inyong pagsisikap.
Ano ba ang pinagtatawanan mo? Mamatay ka na. Gumagalaw, Warden. Naghahanap ng kamatayan. Si Xiaoleng, iwanan mo siyang buhay. Warden. Bakit? Si Lu Tianming ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata sa labanan. Malamang si Lin Guodong ay si Lu Tianming, na ipinasok na espiya sa aking paligid. Gusto kong personal na ipadala sa impyerno ang mag-asawang iyon. Ang unang hakbang ay ang gumamit ng kanilang sariling plano laban sa kanila. Gamitin si Lin Guodong para ilabas sila. Kaya, si Xiaoling, tanggalin mo ang alaala niya kanina. Isipin mong hindi ka kailanman dumating. Naiintindihan ni Xiaoling. Lin Feng, Kuya Lin, bakit ka bumalik muli? Punong Alkalde Lin, napansin kong palagi kang may balak. Natanggapin ang mga refugee. Tama. Mabagsik ang katapusan ng mundo. May kakayahan ako. Siyempre, kung makakatulong ako sa tatlo, ay isa na iyon. May sistema dito. Sino ang nagrereklamo na masyadong marami ang tao sa bilangguan? Mas marami, mas masaya. Ayos lang iyon. Ginoong Lin, talaga kayong mabait. Sa totoo lang, mayroon pang isang kapatid na base ang base 170. Base 180. Mas malubha ang sitwasyon sa kanilang base kumpara sa atin. Ngunit ang bilang ng mga refugee ay higit pa sa doble ng atin. Ano? Mahigit 300. Tama, Ginoong Lin, kung mayroon pa kayong kakayahan. Narito ang address ng base 180. Yaman na. Tao, ang dami ng tao, puno ng tao. Huwag kang mag-alala, Kuya Lin. Bukas ng umaga agad ako aalis para sunduin sila. Bukas ng umaga. Hindi ba masyadong huli iyon? Direktor ng kulungan. Wala akong ibang ibig sabihin. Nababahala lang ako na hindi nila kakayanin ang magdamagang ito. CJ, aalis na ako agad. Lahat ng tao. Magtipon sa malaking opisina. Mailakad ako palabas. Binibigyan kayo ng mga sandata para ipagtanggol ang sarili. May mga armadong gamit pa pala. Mga Ginoo, habang wala ako, nasa inyo na ang bilangguan. Nasa bilangguan ang aking presensya. Huwag mag-alala, Guardia. Xiaoleng, Xiaozhang, sama ka sa akin. Mimi, maliit na sisiw. Bantayan ninyo ang bahay. Tara na. Lu Shui, naipadala ko na kay Lin Feng ang 2 A-level na kakaibang hayop. Nangungole sa bilangguan. Ngayon ang tamang pagkakataon para makalabas ka. Yung inutil na si Lin Feng. Hindi alam kung saan nanggaling ang lakas niya. Ngayon sa kulungan, hindi lang may mga pagkain na bago ang panahon. Kahit na may mga armas na pangrebelde. Anong pakialam natin? Sa pagbawi sa kulungan, lahat ng mga supply sa loob ay atin. General Lu, Ginang, sa lakas ng ating armas ngayon, madali nating masasakop ang kulungan. General Lu, umalis na ng malayo si Lin. Panahon na para tayo ang pumasok. General Lu, buong hukbo, lumaban. Katatapos lang umalis si Direktor Lin, at may pag-atake na. Iba bang mga ligaw na halimaw ba ito? Hindi, tunog ng kanyon. Dapat ay si Lu Tianming na ang bumabalik para sa paghihiganti. Si Lu Tianming na naman ang salot na iyon. Wala si Director Lin. Kailangan nating ipagtanggol ang huling tahanan. Labanan natin ang mga Lu. Laban. Patayin ang asong landi. Magbantay sa kulungan. Magbantay. Pag-atake ng kalaban. Isang hayop. Hayop sa isang lalawigan. Kahit na makasakit pa. Patayin yung amoy na ibon. Ibigay kay batang kagalang-galang. Si Lu. Kayong mga basura. Tigil na. Anong klaseng galing ang pang-aapi sa mga bata? Kung may lakas ka, harapin mo si Lolo B. Hayaan mong sumugod ang higanteng elepante.
Hindi. Mimi, maliit na manok. Magaling. Mga kapwa, pagsasakripisyo para ipagtanggol ang bilangguan. Sumpa, kagamitan ng mga hamak na ito. Mas maganda pa kaysa sa atin. Lin Godong, hindi pa rin umatake. Kailan pa kaya? Ano, sumusunod ang mga tauhan sa utos ni Commander Lu. Magaling. Sabay tayo sumugod. Unahin na nating siraan yung amoy na ibon na yun. Tupa, mag-ingat ka. At yung patay na tigre. Mimi. Tapos na ang plano. Lahat ng mga pangit na tao. Isuko ang armas, hindi papatayin. Isuko ang armas, hindi papatayin. Lin Godong, ikaw na taksil. Hindi kita pinapahalagahan. Kung may sisihin, sisihin ninyo ang kahinaan ninyo. Kung may sisihin, sisihin ninyo ang kahinaan ninyo. Ito ay isang mundo ng mahina at malakas. Magaling ang sinabi mo. Makipagsapalaran kayo sa mga inutil na katulad ni Lin Feng. Sa huli, mapapailalim kayo sa kapalaran nilang mapanira. Ngayon, ang kulungan ay pangalan na ni Lu. Ikulong niyo ang mga walang hiya na ito. Agad makipag-ugnayan kay Director Lin. Nabawi ang kulungan. May inside job si Lin Godong. Banta sa kulungan. Mabilis na umuwi. General ng bilangguan. Alam mong peke ang address. Bakit ka pa rin pumunta dito? Dahil sa address na ito. May alaala ako at siksiyaw-ksiyaw dito. Pumunta ako. Gusto lang sanang subukan ang swerte. Tingnan kung makakahanap. Ito na. Lin Feng. Gusto kong makasama ka habang buhay. CJ. Ako ang may kasalanan sa iyo. Sisikapin kong makaganti para sa iyo. Si Lin Godong mag-isa. Hindi niya kayang saktan sina Mimi at Xiao Ji. Mukhang dumating na ang mga iyon, ang mga asong lalaki at babae. Nahuli na ang isda. Si Xiao Leng. Si Xiao Zhang. Mabilis na umuwi. Si Laolin. Simulan na. Yung mga may kakayahan sa pakikipaglaban. At pati na ang dalawang hayop na ito. Kung iiwan, magiging problema yan. Opo. Ginoo Lu. Ginang. Lu Tianming. Sige nga, maglaro ka ng pahirap. Kung may lakas ka, bitawan mo ako. Labanan natin isa-isa. Pinatay mo kami. Babalik si Director Lin. Hindi ka papatawarin niya. Yung inutil na si Lin Feng. Pagbalik niya, pareho lang ang magiging kapalaran ninyo. Nakontrol na ng maganda kung anyo ang dalawang halimaw na ito. Bumalik na si Lin Feng. Anong dala niya para makipaglaban sa akin? May dalawa pang level na halimaw si Director Lin sa tabi niya. Talaga. Ngunit nakabilanggo pa rin ako ng lahat ng mga mababang uri. Sa mga halimaw na iyon sa tabi niya. Karapat dapat bang makipaglaban sa aking hukbo ng mga mananako? Si Lu Tianming na tanga. Alam pang tumulong sa akin na upgrade ang bilangguan. Ang pakiramdam na ito ay gantimpala ng ikatlong antas. Ito ay lakas ng armas. Si Director Lin ay maghihiganti para sa atin. Maingay. Kahit na bumalik siya ngayon, ano pa rin. Biniling ko sa kanya na tumuwad sa lupa at kantahin ang pagkakami. Tama ba?
Si Lin ang tagapamahala ng bilangguan. Bumalik na siya. Lin Feng, kantahin mo na. Pagkakamit, isang maling nota lang. Papatayin ko ang buong pamilya ninyo. Ang aking binti. Lin Feng, paano ka magkakaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan sa martial arts? Kuya Lin, napakadismaya mo sa akin. Director Lin, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Anong karapatan ng isang traidor na humingi ng tawad? Tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay. Ginoong Lin, pasensya na, wala kaming silbi. May taksil sa aming hanay. Halos mapatay ang buong bilangguan. Nakaligtas pa nga si Mimi at si Little Chicken na sugatan. Hindi kayo ang may kasalanan. Ako ang late bumalik. Susunod, ipapakita ko sa mga hayop na ito. Sino talaga ang may-ari ng bilangguan na ito? May tao dyan. Palayain ang dambuhalang elepante. Nasaan ang malaking barko ni Shuai? Tumutok kay Lin Feng. Patayin siya. Xiao Zhang, ayusin ang dambuhalang barko. Xiao Leng, lumabas ka na at palayain si Mimi at si Xiaoji. Tungkol sa mga basura sa harapan, iwanan mo sa akin. Bilisan mo. Patayin si Lin Feng. Lumuhod ka. Paano ito posible? Sabihin mo ang iyong huling salita. Hindi. Lin Feng, ako ang marshal ng mga mananakop ng base 003. Pinatay mo ako. Ibig sabihin ay kalaban mo ang buong base 003. Lin Feng, pakiusap. Ayaw kong mamatay. Magkaibigan tayo, di ba? Hindi ko dapat agawin ang iyong kasintahan. Ibinabalik ko siya sa iyo. Patawarin mo ako. Ito ay teleport ball. Director Lin, tatakbo si Lu Tianming. Huli na. Hindi. Tianming, huwag mo akong iwan. Lin Feng, nagsisisi na ako. Talaga, ikaw ang may kakayahan. Bumalik tayo, okay ba? Chu Jiao Jiao, nang pinatay mo si Xiao Xiao, naisip mo na ba ngayon? Hindi. Hindi ito ang iniisip mo. Lin Feng, makinig ka sa paliwanag ko. Ito ay, nakarating na tayo sa ilalim ng lupa. Ipaliwanag mo kay Xiao Xiao. Linya. Lin Feng, hindi mo pwedeng. Ako patayin. Sa totoo lang, ate ko. Ay hindi pa. Namatay. Ano? Huwag mo akong patayin. Buhay pa ang ate ko. Alam ko kung nasaan siya. Ate ko pa rin siya pagkatapos ng lahat. Nang pumasok ang mga kakaibang insekto sa piitan, iniligtas ko siya palabas. Bakit mo ako niloko? Si Lu Tianming ang nag-utos sa akin. Sabi niya, kung sakaling maulit muli ang araw na magkikita kayo, gamitin niya ang pagkamatay ng ate ko para guluhin ka. Para mapuot ka hanggang sa gusto mong durugin ang puso at baga mo. Ikaw, dapat, mamatay. Nagkamali ako, kuya. Ako lang ang nakakaalam kung saan nakakulong ang ate ko. Hindi mo ako pwedeng patayin. Patayin mo ako. Walang makakapagpalaya sa kanya. Xiao Leng, suriin mo ang kanyang kamalayan. Kung may isang kasinungalingan, agad siyang patayin. Warden. Hindi siya nagsinungaling.
Lahat ng tao sa base 003 ay ikulong hanggang sa siya ay magkamalay. Dalhin siya sa akin. 当前监狱等级3级，监狱关押人数437人。 Kung ang gintong kapangyarihan na nagising sa akin ay kumakatawan sa isang walang katapusang yaman. Kung gayon ang dalawang S-class na halimaw sa ikatlong antas. Nasaan? S 级异兽并非固定奖励，第3层神通印记已发放。 Tanda ng kapangyarihan. Parang astig yan. Katawan. Parang, sasabog na. Tapos na. 神通印记绑定成功， At pagkatapos, bakit parang wala akong nararamdamang pagbuti? 变强需激活神通印记，具体激活方式敬请期待。 Ibig sabihin, walang silbi. Naku, ang labo mo. Kanina, muntik na akong masaktan ng sobra. Anong kalokohan to? Mas mabuti pang bigyan mo ako ng 2 bagong S-class na halimaw. 3 taon na. Kami, sigurado, na magkikita tayo muli. Salamat, leader. Lu Tianming, ito na ang huli mong 6 na pagkakataon. Kung hindi mo ito makakayang tapusin, huwag ka nang umasa na makakabalik ka. Ang aking buhay ay handang isakripisyo. Kung hindi magtatagumpay, mamatay na may dangal. Huwag munang alalahanin si Lin Feng. Tinatakdang lokasyon ng base sa mapa. May natukoy na isang babae na may natatanging dugo. Siya ang taong tinukoy ng Diyos mula sa labas ng mundo. Dapat siyang mahuli at dalhin sa akin. Pinuno. Lin Feng. Sa dulo ng mundo, anong baliw ang maninirahan sa sementeryo? May isang babae talagang bulag. Siya pala si Chu Jiao Jiao. Inilagay niya ang kanyang kapatid dito sa sementeryo. Isang taong may natatanging dugo. Ito pala si Chu Xiao. Sino siya? Malapit nang mamatay. Pero iniisip pa rin si Lin Feng na kalokohan. Arestuhin siya. Sino kayo? Bakit niyo ako huliin? Lu Shui, ibalik ba natin? Hindi, gagamitin ko ang buhay ng babaeng ito para gantihan ang puot sa kanyang mga binti. Ipasa mo ang utos ko. Gusto kong bigyan si Lin Feng ng isang malaking regalo. Lin Feng, buhay pa siya. Hindi pa ba bumabalik ang isip ni Chu Jiao Jiao? Director Lin, masama na ito. Kakasend lang ni Lu Tianming ng isang video. Nasa kamay niya ang asawa. Ano? Lin Feng, tingnan mo kung sino ito. Gago. Lin Feng, kung may tapang ka, huwag kang magdala ng kakaibang hayop dito para iligtas ang babae mo. Kung hindi ka makikinig, pwede kong patayin siya. Lin Feng, mabuti na lang at buhay ka. Huwag kang pumunta. Lu Tianming, ilang buhay ba ang meron ka para gawin yan? Director Lin, sasamahan ka namin para iligtas ang kapatid na babae. Tama, sige na. Yung gago na iyon ay nagsabi na hindi pwedeng magdala ng mga kakaibang hayop. Pero hindi naman sinabi na hindi pwedeng magdala ng tao. Kaya tayo lang. At isama pa si Chu Jiao Jiao. Tara na. Walang kakaibang hayop na galaw sa paligid. Lin Feng, may tapang ka ah. Talagang matapang kang dumating. Nasaan si Chu Xiao? Mas mainam na mag-alala muna kayo sa sarili niyo. Siguradong mamamatay ka na. Hindi maganda. Ito ay isang bitag ng nakulong na hayop. Gusto ni Lu Tianming na pahirapan tayo hanggang sa mamatay tayo. Magandang palabas. Nagsimula na. Naku, hindi ko magamit ang aking lakas.
Mag-ingat ka, tagapangalagalin. Tang Xu, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ang bawat bloke sa bitag ng hayop na nakakulong ay maaaring biglang maging solidong bagay na babagsak at pipigilan ang iyong kakayahang gumamit ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, may lakas ng higit sa 10,000 kilo. Kapag nahawakan, patay ka agad. Kapag natamaan, mawawala ka. Test? Ang karaniwang armas ay parang papel lang sa harap niya. Buti na lang may paghahanda na ako. Lu Tianming, deactivate ang mekanismo. Kung hindi, ang babae mo, ang mauna nating mapatay. Kung hindi ka titigil, sisilaban ko siya hanggang mamatay. Lu Tianming, Chu Jiao pinalitan si Chuk Xiao. Napakapatas. Tianming, tulungan niyo ako. Sabi mo hindi mo ako iiwanan. Ilabas niyo kami agad. Palitan tayo ng bihag. Kung hindi, sunugin ko siya agad para makita mo. Talagang susunugin ko siya. Guardia, may dala ka bang pusporo? Wala ka bang dala? Wala naman. Hindi ako naninigarilyo. Saan ako kukuha ng apoy? Wala rin ako. Ming Jie, pwede bang makahiram ng apoy? Ibabalik ko mamaya. Ano bang problema mo? Tianming, anong ibig mong sabihin? Isang walang halaga na tanga. Sawa na ako sa kanya. Mamatay kasama kayo. Walang pakialam. Ang hayop na walang puso at malaswa. Hindi mo ako maaaring iwan. Niloloko mo ba ako? Tunay na basura ka talaga. Pinapahirapan mo pa ang sarili mong babae. Kung ganito pa ang magiging takbo ng mga bagay, mabubuhay lang ako ng dahan-dahan. Kailangan kong maghanap ng paraan para ma-activate ang Divine Mark, para magkaroon ng kahit kaunting pag-asa. Ano ito? Mamamatay na ba ako? 检测到宿主进入濒死状态，成功绑定系统。 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa malapit na kamatayan, nagising ako sa sistema. Kailangan bang mamatay muna para ma-activate ang marka ng kapangyarihan? Kailangan bang malapit sa kamatayan? Isang sugal. Director Lin, anong balak mo? Lu Tianming, hindi ba't gusto mo lang akong gantihan? Palayain sila. Ang mga binti na ito, ibabalik ko sa'yo. Ang buhay na ito, ibabalik ko rin sa'yo. CJ, kung gusto mong maging bayani, tutulungan kitang makamit yan. Ang aking kapangyarihan, nabawi na. Lin Feng, basta buwagin mo ang sarili mong mga binti. Ako nang mag-aalis ng mekanismo. Palalayain ko sila. Tiyak na tayo. Huwag pakiusap. Director Lin. Hindi. Anong karapatan namin para gawin mo yan? Director Lin. Kami ang nagpalubog sa iyo. Nasiyahan ka na ba? Ayos. Lin Feng. Ngayon, ikaw na ang nasa ganitong sitwasyon. Ayon sa napagkasunduan, pwede na silang umalis. Walang ikaw, Lin Feng. Bilangguan ng mga hayop. Madali kong makukuha. Umalis na tayo. Ayaw ko. Direktor ng bilangguan, Lin. Hindi namin kayang iwan ka. Makikipaglaban ako kay Lu Tianming, yung gago. Huwag ka nang magsakripisyo ng walang kwenta. Director Lin, kung wala ka, anong silbi pa ng pagbabalik namin sa kulungan? Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Hindi, akala ko pa naman may parte pa ako. Pinapunta si Chuk Xiao na makita ako, para iligtas ang buhay ko. Ipapalit niya ang buhay niya. Lin Feng, ikaw pa, willing mong ipalit ang buhay mo para sa buhay ng ate ko. Kaya nga, ako ba ang nagkamali ng tao? Talagang nakakaantig naman. Lin Feng, sayang. Ikaw na walang silbi, nakatadhana kang mamatay sa aking mga kamay. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Nasaan si Chuk Xiao? Putang ina.
Lin Feng. Ikaw ba si Lin Feng? Mag-ingat ka. Lu Tianming, kukunin ko ang buhay mo. Hindi ka talaga magaling. Palayain si Chuxiao. Lin Feng. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang dugo ni Chuxiao ay espesyal. Siya ang binhi na ibibigay ng base 003 sa Diyos. Hindi siya makakalayo. Ngayon nakita na kita. Magpakatatag ka sa iyong paglalakbay. Mamatay. Na-activate ang marka ng kapangyarihan. Talagang tama ang taya. Ang paraan para activate ang espiritual na marka ay sa pamamagitan ng pagkamatay. Mali, hindi pa ganap na na-activate ang espiritual na marka. Kulang pa ng kaunti. Huwag. Chuxiao. Huwag. Chuxiao. 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 Tanga kayo, para saan ba ang pag-a-announce ninyo? Hindi man lang ninyo mapigilan ang isang bulag. Pasensya na, Lu Shui. Bigla siyang naglabas ng napakalakas na lakas kanina. Hindi rin namin napansin agad. Ngayon patay na si Chuxiao. Paano ko ipapaliwanag ito sa leader? Lu Tianming, gusto kong lahat kayo ay makipaglibing kay Chuxiao. Anong kalokohan ito? Saan nanggaling ang ganitong lakas ni Lin Feng, isang walang kwentang tao? Ang puwersa ni Lu Shui na ito ay higit pa sa 10 nagwawalang E-level na halimaw. Lu Shui, tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Kanino ka nagtatakot, tatapakan kita. Palibhasa ipalabas-labas. May bitag akong parang hayop na napipigil. Kahit gaano kakalakas, mapipigil din kita. Ano kung sumabog ka, ikaw pa rin, Lin Feng, ang mamamatay. Gugulungin kita hanggang maging karne. Patay na. Nawasak ang kayamanan ng base. Hindi ito possible. Patay. Kapatid Lin Feng, pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadyang patayin si Chuxiao. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang base 003 ay isang mataas na antas na base. Mayroon itong pinaka-advanced na mga mapagkukunang medikal. Maaari kitang tulungan buhayin si Chuxiao. Napakahalaga ng buhay ko. Ang murang buhay mo ay hindi kasing halaga ng isang butil ng alikabok na napadaan ni Chuxiao. Huwag. Sino ka? Ayos, siya ang pinuno. Maliligtas na ako. Pinuno, napakapanahon ng pagdating ninyo. Tumakbo na tayo. Si Lin Feng ay isang mas nakakatakot na nilalang pa kaysa sa lahat. Kahit ang isang walang kwentang tao ay hindi niya matatalo. Tumigil ka na. Hayaan mong si Ares, ang Diyos ng digmaan, ang humarap sa kanya. Narinig ko na ikaw ay walang kwenta, susubukan ko kung totoo. Huwag kang mangmang, hindi ka kailanman makakatapat kay Lin Feng. Kaya niyang durugin ang mga trap na mekanismo gamit ang kamay. Kailangan na nating tumakbo agad. Bakit mo ako tinapon ng isang piraso ng tela? Panglinis ng sapatos ko. Sobrang naabusuhin mo na talaga. Mahirap pa rin kumbinsihin ang paksang hayop na yun. Takot na duwag. Lin Feng, mas mabuting umupo ka na at aminin ang pagkakamali mo. At iharap mo pa ang bangkay ni Chuxiao nang nakataas ang 2 kamay. Iniisip kong iwan ka pa ng isang buong bahay. Pinatay siya ni Achilles. Dapat ka ring mamatay. Tigilan mo.
Nangahas kang patayin ang boss ko sa harap ko. Hindi papayag si Sas. Maingay ka. Hindi. Huwag naman. Ito ay... Naipadala na ang alarma ng babala. Maagang darating ang araw ng pagkawasak. 3 araw na lang ang natitira. Araw ng pagkawasak. May kaugnayan kaya ito sa sinasabi ni Lu Tianming na Diyos. Maaaring nagbanggaan ang mga planeta, nagdulot ng pagbagsak ng langit at lupa. Kung ganito, 3 araw na lang ang natitira sa Blue Star. Marahil tanging sa mabilis na pag-upgrade ng Beast Prison. Maaaring makahanap ng paraan para sa sariling kaligtasan. May pag-asa pang maligtas. 3 araw para kay Xiao. Kukunin ko ang iyong buhay at ang mundong ito. Si Director Lin ay nag-alay ng kanyang buhay para iligtas tayo. May kakayahan siyang makaalis ng buo. Sa puntong ito, tanging ang pagprotekta sa bilangguan ni Director Lin ang maaari nating gawin. Hintayin ang tamang pagkakataon para maghiganti sa kanya. Maghiganti para kay Director Lin. Patayin ang mga salot sa base 003. Hindi ako magiging tao hanggat hindi ko ito naisa sa katuparan. Maghiganti para sa direktor. Maghiganti para sa kanya. Naku, wala si Director Lin. Walang makakapigil sa 4 na galit na level na halimaw. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero hindi lahat ng base 003 ay mga masasamang tao. Marami ding ordinaryong mga refugee. Mga kuya, huwag kayong mapuso. Isang araw pa lang akong lumabas, gusto nyo nang mag-alsa. Yeah. Director Lin, dagha. Director Lin. Alam ko na hindi ganoon kadaling mamatay si Director Lin. Huwag kayong mag-alala tungkol sa aking kamay, ayos lang ako, kasi pansamantala kong naipigil ang kamatayan ni Xiao. Ang natitirang gamutan, ipagkatiwala ko na sa iyo. Opo, Director. Director Lin, nilinlang tayo ni Lu Tianming tungkol sa kulungan ng 10,000 hayop. Ano? Tingnan ninyo. Lahat ng mga nakaligtas, mga kapatid, si Lin Feng ay isang traidor ng sangkatauhan. Nakipagsabuatan siya sa mga halimaw at pinahirapan ang kanyang mga kapwa. Ang video ay ebidensya. Ako ay malubhang nasugatan at nakatakas ng mahirap. Ginawa ko ito upang ilantad ang lahat. At sa pamamagitan nito, magtipon ng alyansa para sa pagsalakay. Lugar, base 003, sama-samang labanan si Lin Feng, ang taksil. Lin Feng, kung hindi ka naniniwala, maari kang makipagharap sa amin ng harapan. Alam kong nakikita mo. Lin Feng, kung hindi ka kontento, maaari kang harapin kami ng harapan. Alam kong nakikita mo. Walang hiya, siya ang unang nang agaw at nang api sa ating mga kababayan. Ngayon, siya pa ang nagbabaliktad ng katotohanan. Director Lin, huwag kang magpaniwala. Gusto lang ni Lu Tianming na samantalahin ito para alisin ka. Tama, huwag talagang pumunta. Bakit hindi pupunta? Hindi lang ako pupunta. Kundi pupunta ako ng may buong dangal at sigla. Hindi pwede si Director Lin. Kahit na mayroon tayong si Xiaoleng at ang iba pa. Ngunit si Lu Tianming ay nagtipon ng maraming lakas mula sa iba't ibang base. Hindi ito dapat maliitin. Malapit na ang araw ng kapahamakan. Hindi na marami ang natitirang oras ko. Kasulukuyang antas ng bilangguan, antas 3. Bilang ng mga nakakulong, 437. 70% ng lugar ang kailangang unlock. Sa ngayon, pinagsama-sama ni Lu Tianming ang maraming nakaligtas para sa akin. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para upgrade ang bilangguan. Ito ang pagkakataon ni Lu Tianming. Ngunit ano ang hindi ito pagkakataon ko? Maliit na lamig, yung mga maninira na naipakulong natin dati. Ano na ang kanilang saloobin ngayon? Bumalik sa warden.
Matapos nilang makita ang antas ng pamumuhay sa ating bilangguan, sila ay talagang nagbago na. Magandang ideya, isama sila sa pagkakataong ito. Gusto kong ipaalam kay Lu Tianming kung ano ang ibig sabihin ng suntukin ang sariling paa. Magaling si Director Lin. Kaya nga niya pinanatili yung mga mananakop. Ano ang mga ginawa ni Lu Tianming sa likod ng lahat? Sila ang pinaka-nakakaalam talaga. Talagang walang hiya si Lu Tianming. Wala kaming ginawang masama. Bigla siyang tinusok ang sarili ng 2 beses. Si Lin Feng, naghihintay kang maging kaaway ng tao. Kahit gaano ka pa kalakas, wala kang ibang daan kundi kamatayan. Malugod na pagtanggap sa inyo lahat. Ako si Lu Tianming, pansamantalang pinuno ng Base 003. Hindi ko akalain na si Chief Jin ay masasawi sa isang trahedya. Hindi siya namatay sa kamay ng mga kakaibang hayop, kundi sa kamay ng mga kapwa niya. Talagang karapat-dapat si Lin Feng na mamatay. Ang Base 010 ko ay handa na sa pre-battle mobilization. Handa na kaming magdeklara ng digmaan sa Prison of Beasts anumang oras. Lahat ng dugo ay ilalabas namin para lipulin ang mga kriminal na nagbenta sa kulungan. Sila'y patayin, patayin, patayin. Maganda, maaaring gamitin ang suporta ng tao. Nagpadala rin ako ng imbitasyon kay Lin Feng, ang traitor na tao. Kung darin niyang dumating, gagawin namin ang lahat para maghiganti sa pinuno ng ginto. Ang mga baril ng aking mga sundalo ay hindi gawa sa putik. Ang takot ko ay kung hindi siya darating. Ako, si Lin Feng, ay kumikilos ng tapat. Nararapat ako sa aking konsensya. Bakit siya hindi darating? Talagang air level na halimaw. Sumasakay sa air level na halimaw. Tama nga, si Lin Feng ay may ugnayan sa halimaw. Ibalik mo ang buhay ng aking kapwa, traidor. Lin Feng, hindi ko inasahan na talagang darating ka. Ikaw, ang tunay na salari na puminsala sa iyong kapwa, ay nagtatago sa likod ng iba. Ano bang hindi ko kayang gawin? Bumubula ka. Ngayon din, papaputukan kita. Patayin kita, traidor ng lahi ng tao. Lu Tianming, may utang ka sa dugo sa aking base 170. Akala mo ba matatapos na ito ng isang iglap? Kung hindi dahil sa matalinong plano ni Director Lin na may iniwang paraan. Baka totoong napaniwala mo na lahat. Anong iniwang paraan? Kilalang-kilala mo pa ba sina Lu Tianming at ang 3 nilang kasama? Paano kayo maaaring buhay pa? Binigyan kami ni Director Lin ng pagkakataong magbago. Kami ay may kasalanan, dati kaming sumama kay Lu Tianming sa pagsunog, pagpatay at pagnanakaw. Nang hihiganti sa kapwa, huwag kayong maniwala kay Lu Tianming. Siya talaga ang traitor ng lahi. Huwag kayong magtiwala sa kanya. Siguradong si Lin Feng ang nagtutulak sa kanila sa kulungan. Hindi ko kailanman ginawa ang pagpaslang sa kapwa. Kung hindi ko ginawa, ano ito? Huwag niyo akong papatayin, kapwa natin tayo. Kapatid. Ibigay mo ang hawak mong bagay sa tiyuhin. Huwag agawin ng tiyuhin ang pagkain ko, gutom na ako. Tiyuhin, 3 araw nang hindi kumakain ang anak ko. Kung hindi pa kakain, mamamatay na siya sa gutom. Pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Anak mo na mamatay sa gutom, ano nang pakialam ko? Huwag, gutom na ako. Umiiyak na ako, nakakapagod na. Patayin sila lahat. Si Tianming, bata lang siya. Jiao Jiao, hindi mo naiintindihan. Ang mga mababang uri ng mga tao na ito ay nag-aaksaya lang ng yaman. Mas masahol pa kayo sa mga halimaw, wala kayong pagkatao. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Lu Tianming, kayo pala ang traidor na nagdulot ng pinsala sa kapwa. Halos naloko ako sa iyo. Hindi ganito, pakinggan ninyo ako. Ano pang ipapaliwanag, ang posas na ito ay makakapigil sa iyong kapangyarihan. Ano ang balak ninyo? Dahil hindi mo pinapahalagahan ang mga refugee. Ipapasa ka namin sa mga refugee. Ito ang magiging kapalaran mo sa iyong panlilinlang sa mga tao. Lu Tianming, sa iyong mga mata, wala bang halaga ang buhay namin? Kayong mga salot, gusto niyo bang magrebelde? Nasaan ang mga sundalo ko, bumaril na kayo. Hindi niyo ako maaring patayin, kayong mga salot. Kung hindi ka gagawa ng kalokohan, hindi ka mamamatay.
Pasensya na, Direktor Lin, nagkamali ako sa iyo. Nga, kanina ay halos binaril na kita. Bilang paghingi ng paumanhin, kami sa 3 base ay handang magbigay sa iyo ng ilang material na kompensasyon. Salamat sa mabuting hangarin ng 3 pinuno. Ngunit, hindi kulang ang aking bilangguan sa mga materyales. Mabuti na naayos ang hindi pagkakaunawaan. Nga, ang ating bilangguan ay hindi naman kulang sa mga materyales. Kapag kumakain ng noodles, kailangan talaga ang maanghang na karne. Ngayon, kapag kumakain tayo ng dumpling, kailangan itong isawsaw sa suka. Dapat din lagyan ng 2 patak ng sesame oil. 2 pirasong bawang, sobrang bango. Itong taong mahilig kumain. Sabi ng kapwa natin si Director Lin tungkol sa dumpling. Noodles, maanghang na karne at kung ano-ano pa. Hindi ba't mga pagkain ito bago ang katapusan ng mundo? Lahat ng mga pagkain mula sa panahon bago ang katapusan ng mundo, nasa bilangguan mo ba? At sapat na sapat. Ginoong Lin, maaari bang makapunta rin kami sa bilangguan para mapabuti ang pagkain? Anumang kondisyon ang gusto mo, maaari. Nakatukoy ng higit sa 10,000 mga nakaligtas. May matinding kagustuhan na sumali sa bilangguan. Iminungkahi na tanggapin ang lahat. Tiyak nakikita tayo ng malaki ngayon. Hindi kailangan ng kondisyon, basta kusang loob na pumasok sa bilangguan. Magbibigay ako ng walang limitasyong pagkain bago ang katapusan ng mundo. At magandang tirahan. Malugod na tinatanggap ang lahat sa Prison of Beasts. Ah, tama nga pala. May dala akong mga munting regalo, mga manok. Tinapay, ham, gatas, hindi ba ako nananaginip? Mga pagkain mula sa huling mga araw, nakita ko lang ito sa nakaraang buhay. Ginoong Lin, ikaw ang aming Diyos. Sa isang kagat ng tinapay, para akong bumalik sa tag-init na iyon. Iyon ang aking nawalang kabataan. Sobrang sarap. Hindi naman ito kasing eksaherado, di ba? Mga kaibigan, mas mabuting bumalik tayo sa bilangguan. Mag-ayos muna, saka na tayo tumalon. Pasensya na, Director Lin. Sobrang sarap ng pagkain na ibinigay mo, hindi ko napigilan. Tama ka, Director Lin, umalis na tayo agad. Target. Bilangguan ng mga hayop. Huwag kayong magdagsaan, isa-isa lang, dahan-dahan. Mag-ingat sa kaayusan. Mga bilanggo, lumipat sa kainan para maghanda ng pagkain. Anong kulungan to? Parang hotel pa nga. Pakihusgahan ni Direk Lin ako ng habang buhay na pagkakakulong. Mahal ko si Direk Lin. Sino nagsabing hindi maganda ang kulungan? Para lang akong bumabalik sa bahay kapag nasa kulungan ako. Gusto ko pang mabuhay ng 500 taon. Lumayo kayo. Gusto kong bigyan si Direk Lin ng 100 unggoy. Bilis, bilis, isara mo na, buti na lang ako lang ang pwedeng pumasok sa room isa. Sistema, bigyan mo ako ng reward para kumalma ako. Kasalukuyang antas ng bilangguan, level 5. Bilang ng nakakulong, 11,937 katao. 50% pa ng lugar ang hindi pa nabubuksan. Ang saya, 2 sunod na reward. Ina-unlock ang pagbabago ng anyo. Pagbabago ng anyo, mukhang astig pakinggan. Ano kaya ang magiging itsura? Ito ay eksklusibo. 1,000 taon na ang nakalipas, araw at buwan ay sabay sa langit, lila ang buwan sa kalangitan. Mga mabangis na hayop ang naging espiritu at umatake sa mga nayon. Ang mga taga-nayon ay nagsumikap na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit hindi nila kayang labanan ang lakas ng kagubatan, at nang malapit nang masira ang mga nayon at mawala ang kanilang lahi. Hiniling ng mga pinuno ng 2 nayon ang tulong ng isang misteryosong lalaki upang iligtas ang mga nayon. Matapos iligtas ng misteryosong lalaki ang 2 nayon, hindi siya umalis, kundi kinuha ang puso at buto ng mabangis na hayop. Tinuruan ng 2 nayon na mag-aral ang sining ng pakikipaglaban para maprotektahan ang sarili. Lubos silang iginagalang siya, itinuturing bilang ama ng hangin. Kaya pala ito ang pinagmulan ng sining ng pakikipaglaban. Pinagmulan. Ano bang kinalaman niya sa akin? Lumalabnaw na ang sistemang ito. Sabi nila bawat antas ay may 2 degrade na kakaibang hayop at walang katapusang yaman.
Host, pakiusap, maghina-hinailang. Ang Shanghai Chowyuan Chuan ay na-activate na. Ang book armor ay may nakatakdang gintong silid. Maaaring pumasok ang host sa maliit na mundo upang ikulong ang mga kriminal at upgrade ang bilangguan. Ang daloy ng oras dito ay 1 taon sa maliit na mundo, 1 araw sa totoong buhay. Sanggunian sa paglalakbay sa maliit na mundo. Pinya, langka. Ganun pala. Sa totoo lang, ang pinakakulang ko ngayon ay oras. Guardia Lin. Sa base ko, may humigit kumulang 3,000 mga refugee. Nakusang pumasok sa bilangguan. Ako rin ay may 3,000. Ngayon ang pinakakomportableng araw ng pagkain ko mula nang magsimula ang katapusan ng mundo. Ang aking 5,000 ay tunay na nagpapasalamat kay Guardia Lin sa pagtanggap. 3 leader, huwag kayong mag-alala, kung wala nang iba pang bagay ay magpahinga na kayo. Kayo, akala mo ba talaga na kami rin ay mababang uri lang na taga-bituing asul? Akala mo ba talaga na kami rin ay mababang uri lang na taga-bituing asul? Matagal nang ipinagkaloob sa amin ng Diyos ang mas mataas na uri ng puso. Matagal na naming binabantayan ka. Kayo, tulad ni Jinchai, ay may koneksyon din sa mga tao mula sa lila na planeta. Tama ang sagot mo. Lin Feng, ang sistema ng iyong kulungan ng libong hayop. Siguro bagong angat lang sa level 5. Alam nyo pa nga na meron akong system. Walang bagay na makakalusot sa mata ng isang Diyos. Walang kwenta ang pakikipag-usap sa kanya. Patayin mo siya. Sa ganitong paraan, walang makakapigil sa pagdating ng Diyos sa planetang asul na ito. Pinya. Matamis. Gusto mong tumakbo, mangarap ka na lang. Paano nangyari ito? Magpadala ng malakas na tropa para bantayan ng mahigpit ang pintong ito bago dumating ang Diyos. Kapag lumabas si Lin Feng, agad siyang patayin. Huwag nang halikan pa, Kang Sheng. May tao sa tabi. Esan. Ay naku, sinabi ko na huwag mo nang halikan, may tao nga. Bakit may mga tao na naglakas loob na sumilip sa atin? Ikaw lang ang may lakas ng loob na sumilip sa punong bayan ng Lin. Wala ka ng takot sa buhay mo. Hey, hindi pa ako gumagalaw, bakit ka nagagalit? Yuelong, bilisan mo dito, itong batang ito ay nag-aakusa sa akin. Kailangan mo akong patunayan, hindi ko siya hinawakan. Bobo ka. Sobrang bobo mo. Bakit mo binugbog si Yuelong? Hindi mo ba nakikita na malubha ang kanyang sugat? Bakit parang ang batang ito na nakaibang damit? Ay eksaktong kapareho mo, hindi ba? Hindi dapat, ako kasi ang gwapo, hindi naman pwedeng magkamukha. Huwag kang mayabang, malubha ang kanyang sugat at maaaring mamatay agad. Unahin muna nating iligtas siya. Saan ba ito? Chuxiao. Chuxiao. Gising ka na, kain tayo ng hita ng manok. Bakit nandito ka? Kuya, huwag kang magpadalos-dalos, nagkamali ka ng tao. Hindi pwedeng ganun. Iba ang mga mata mo sa kay Chujiao Jiao. Hindi ako pwedeng magkamali. Bata, sinamantala mo ang pag-alis ko. Para bulihin ang aking babae. Ang iyong babae. Ikaw, bakit parang kamukha kita? Gusto ko sanang itanong, libre ba ang pagnanakaw ng mukha ko? Parang tumingin ako sa isang salamin na napakabastos. Putang ina, wag mong isipin na hindi ko alam. Sinasabi mong pangit ang aking pananamit, si Ming. Mag-ingat. Itong wild boar ay tila isang kakaibang nilalang. Hayop, hindi kita papayagang makasakit. Itong batang ito ay may napakalakas na kapangyarihan.
Ano ang kinatatakutan mo na iligtas natin ang kanyang buhay? At mukhang wala siyang masamang intensyon sa atin. Ito ay... Ito ang pinagmulan ng kapangyarihan ng pusong buto ng hayop. Ano bang sinasabi ng batang ito? Ano ang pinagmulan ng kapangyarihan? Huwag kang maging bastos, baka siya nga ang tinutukoy na kapangyarihan. Ang gintong lakas na ginamit ng immortal kanina. Mukhang napakalakas nun. Kamakailan, lalong naging mabagsik ang mga hayop sa dalawang nayon natin. Kung matutunan lang natin ang kapangyarihan, mapoprotektahan natin ang ating nayon. Kagabi, hindi ko alam kung sino ang nakasakit sa mga Diyos. Si Yulong ay matapang na nagtatanong sa mga Diyos. Kung ang martial arts namin ay pangkaraniwan, maaari bang mag-aral ang mga ordinaryong tao? Tunay na hindi si Chuxiao ang nagsasalita sa ganitong paraan. Pero hindi rin naman ako Diyos. Hindi ako karapat-dapat na tawaging Diyos, pero maaari kitang sabihin. Maghintay kayo hanggang sa araw na magkasabay ang araw at buwan, sa gabing may purple moon. Doon lalabas ang tunay na Diyos. Pagdating ng panahon, lalabas si Amang Hangin. Pwede pa niyang ikulong ang mga taga-baryo bilang mga bilanggo para mapaunlad ang bilangguan. Isang bagsak, 2 ibon. Araw at buwan sa iisang langit, ang lila na buwan sa gitna, hindi ba ito ngayong gabi? Ano? Tapos na, eksaktong pareho ang eksena sa nakasulat sa libro. Mukhang ngayong gabi mangyayari ang kalunos-lunos na pangyayari sa baryo ng mga hayop. Pakiusap, manggagamot, tulungan niyo kaming makabalik sa baryo. Kahit na ninakaw mo ang aking mukha, basta't handa kang iligtas ang 2 nayon ng Linchu. Hindi na kita pagbibigyan. Hindi talaga ako Diyos. Ngunit ayon sa mga tala, may isang lalaki at isang babae na nagdala ng Diyos pabalik sa nayon. Ibig sabihin, basta't susundan ko sila, tiyak na makikita ko ang ama ng hangin. Kahit na hindi ako isang engkanto, hindi ko pwedeng panoorin na lang na pinapatay ng mga hayop ang mga tao sa baryo. Kung babalik sila sa baryo, tutulungan ko kayo. Maraming salamat, engkanto. Parang baliw na ba ang mga hayop na ito? Ngayon gabi, hindi nila inalintana ang kanilang buhay at inatake tayo. Magkasabay ang 2 buwan, ang lilang buwan ay nasa langit. Ang kakaibang kalangitan na ito. Kaya ba't ito na ang gabi ng paglipol sa nayon? Labanan niyo, mga kaibigan. Kailangan nating maghintay hanggang bumalik ang punong bayan. Narito na naman ang mga salot, patayin sila. Sobrang dami ng mga asong ulol na ito, naglakas loob na saktan ang mga taga-nayon ko. Papatayin ko kayo. Sana'y kumilos ka agad, O Diyos. Patahimikin ang mga baliw na halimaw na ito. Hindi talaga ako isang engkanto. Hindi ba kayo magpapatawag ng iba pa? Nakakatuwa, malinaw naman sa libro ang eksenang ito. Bakit hindi pa lumalabas ang ama ng hangin? Engkanto, pakiusap, tulungan niyo ang aking asawa. Bakit iba ang nangyayari sa script? Hindi pwede, si Lin Kangsheng ay mahalagang tauhan, hindi siya dapat mamatay. Mga hayop, tigilan niyong saktan ang mga taga-baryo. Naghahanap kayo ng kamatayan. Matagal nang hindi nagpapakita ang amang hangin. Pero dapat siguraduhin muna nating mabuhay ang mga taga-baryo. Para makahintay tayo sa sinasabing alamat. Halika, mga hayop. Iyan ba ay isang himala ng mga Diyos? Maliligtas na ba tayo? Kangsheng, kumusta ka? Ang ganda ng mukha ko, anong oras na ito pa rin ang aabang? Ang ibig kong sabihin, ngayong gabi tayong 2 sa nayon ay nakaligtas. Salamat sa tulong ng makapangyarihang nilalang. Dapat talagang magpasalamat ng maayos. Ayos na iyon. Akala mo wala akong malakas na galaw. Grabe, ginamit na ng makapangyarihang nilalang ang kanyang pinakamalakas na galaw. Peste ng hangin, ako pa ang pinagbuhusan ng lahat ng pinsala. Bakit hindi ka pa lumalabas? Kung hindi kita maabutan, hindi na ako aalis. Maraming salamat sa iyong tulong, Ginoong Diyosa. Ano po ang pangalan ng Ginoong Diyosa? Sinasabi ko na, hindi talaga ako Ginoong Diyosa. Sige na, bahala na kayo. Ang apelyido ko ay Lin, isang titik, ang feng ng dahon ng maple. Ang hangin ngayong gabi ay talagang malakas. Ginoong Diyosa Lin, bilang pasasalamat,
Pakiusap, manatili kayo sa aming dalawang nayon. Ano man ang inyong mga kondisyon, sabihin nyo lang. Pakiusap, manatili kayo, Ginoo. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na suklian ang inyong kabutihan. Nais ko talagang gawin iyon. Sige, pasensya na sa lahat. Mangolekta kayo ng mga buto ng mga mabangis na hayop sa lupa. Ginoo, ang mga butong ito ay nagniningning pa. Tama, ito ang puso na naglalaman ng kakayahang martial. Sa hinaharap, magkakaroon ng isang tunay na Diyos na bababa. Ituturo niya sa lahat ang pagsasanay sa kakayahang martial, na katulad ng aking ipinakita kanina. Diyos, ibig mong sabihin ay maaari din kaming maging kasing galing ninyo. Kung magkakaroon ako ng kahit kaunting galing ng Diyos, hindi na ako mag-aalala sa asawa. Kahit kalahati ay sobra na, ang kailangan ko lang ay isang ikasampu ng kakayahan ng Diyos. Pag-uwi ko, tiyak na itataas ako ng aking asawa, haha. Kailangan lang nating maghintay sa tunay na Diyos na iyon. Sana lahat ay kasing galing ko. Si Yulong Lin, isang tunay na engkanto. Mayroon pa bang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Ano ang alam mo, ang tawag dito ay pagiging mapagkumbaba. Basta't panatilihin natin siyang nakatira sa baryo. Darating ang araw na tuturuan niya tayo ng sining ng pakikipaglaban. Bakit hindi pa dumarating si Amang Hangin? Wala na akong gaanong oras. Hindi pa dumarating. Mga kalokohan ng Wind Ancestor script, niloloko lang tayo, hindi na tayo makapag-antay. Sa libro, 2 taon na ang lumipas ayon sa totoong oras. Pero 2 araw na ang lumipas sa realidad. May kalahating araw na lang at magsisimula na ang araw ng pagkawasa. Hindi na ako pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Layang immortal. Sa wakas, nakalabas ka na. Handa ka na bang turuan kaming mag-aral ng martial arts? Hindi na makapaghintay ang mga taga-baryo. Pasensya na, hindi ako ang taong hinihintay ninyo. Kuya Xianren, turuan mo po kami ng martial arts. Hindi, wala akong kakayahang turuan kayo. Sabi ng punong baryo, si Kuya Xianren ang pinakamagaling sa buong mundo. Bakit ka nagsisinungaling? Ibig sabihin, ikaw ang kalbo. Kaya pala walang buhok ang punong baryo, kaya nagsisinungaling ang pangit na kalbo. Monting kuneho. Monting kuneho. Pinapalo ng kalbo na punong baryo ang bata. Ito ba ang tinatawag ng makalangit na kapangyarihan? Hindi ko inakala na sa galit ng bata. Ma-activate ang kanyang potensyal. Kaya pala matutunan ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpalo sa puwit. Ayos lang iyon. Agad kong tinipon ang mga taga-baryo. Para pumila at mapalo ko sila. Lin Kangsheng, nag-iisip ka ba ng tama? Bumaba ang bilang ng mga nakakulong sa bilangguan panandang pandagdag 1. 11,933 panandang pandagdag 1 bumaba ang bilang ng mga nakakulong sa bilangguan panandang pandagdag 1. Isang 1,938 panandang pandagdag 1, kasalukuyang bilang ng mga nakakulong, 11,938. Kasalukuyang bilang ng mga nakakulong, 11,938. Natutunan ng mga taga-baryo ang mga kasanayang pandigma. Magdadagdag din ito sa bilang ng mga bilanggo sa kulungan. Kaya't ang pagtuturo sa mga tao sa mundong ito ng kakayahang makipaglaban ay ang aking pangunahing misyon. Baka ako na ang pinuno ng hangin. Lin, anong nangyari sa iyo? Wala, naisip ko lang na mayroon pa tayong 6 na buwan. Kunin ang lahat ng mga taga-bayan at samahan akong mag-aral ng kakayahang makipaglaban. Handa si Ellie na turuan tayo ng kakayahang makipaglaban. Pagkatapos ng pagbabago, dapat mas mabilis nilang makuha ang kakayahan ng lakas. Isa-isang lumapit kayo. Pumili ng buto ng hayop na may nararamdaman kayo. Pagkatapos makuha ang mga buto, tuturuan kayo ni Ginoong Lin kung paano maramdaman ang lakas sa buto. Lahat huminto at magtuon ng isip. Ilagay ang buong atensyon sa buto sa inyong mga kamay. Subukan mong makipag-ugnayan sa espiritu ng puso. Parang hawakan mong matibay ang sibat at itusok ito sa buto. Naging matagumpay na ito. Ang galing.
Mukhang may mga hayop na may espiritu ng puso noong libu-libong taon na ang nakalipas. Mas madali para sa mga tao na magising ang kanilang kakayahan kaysa sa katapusan ng mundo. Kailangang matutunan ng lahat ng mga residente ang kanilang kakayahan sa loob ng 6 na buwan. Wala na akong maraming oras. Hindi pa rin sapat ang iyong puso na maging kalmado. Manatiling matatag, subukang ituro ang wound sa loob ng iyong mga braso. Nandito na ang mga engkanto ng kalahating taon na. Sinasabi mong aalis ka bigla, nagiging masaya pa nga ako na hindi ka pa umaalis. Sa loob ng kalahating taon, lahat sa baryo ay nagising na sa wound. Hindi na sila matatakot sa pag-atake ng mga hayop. Hindi malilimutan ang kabutihang loob ng mga engkanto. Panahon na. Kailangan kong bumalik upang iligtas ang lahat ng iyon. Ingat ka palagi, guro. Bilang ng mga nakakulong sa bilangguan panandang pandagdag isa panandang pandagdag isa panandang pandagdag isa. Antas ng bilangguan puno na. Naka-unlock na ang lahat ng lugar. Maxlev. Tama nga ayon sa nakasulat sa aklat, ang aking itinuro sa kanila ay. Sa huli ay kumalat sa buong mundo. Babalik ako sa katapusan ng mundo, ang bilangguan ay agad na magiging puno. Ngayon, wala na akong kulang. Ang gabing ito ay ang dakilang sandali ng pagdating ng mga Diyos. Pagkatapos ng gabing ito, kahit na si Lin Feng ay lumabas mula sa pintuang ito. Wala nang silbi. Sayang lang at hindi ko makikita ang mga Diyos. Papatayin ang mga hangal na tao na matigas ang ulo. Walang sayang, mabilis ko kayong ipapadala upang makatagpo ng mga Diyos. Mabilis na ipaalam sa 3 mga pinuno, bumalik na si Lin Feng. Kahit hindi mo sila ipaalam, mamamatay ka pa rin. Mababang tao, akala mo ba mapipigilan mo ang pagdating ng Diyos? Papatayin kita. Ito ba ang tinatawag ninyong Diyos? Napakahina. Dalawang araw at kalahati lang ang nakalipas, 3 mga parasitikong surot. Akala mo kayang baguhin ang mundo. Malugod na tinatanggap ang pagdating ng makalangit na Diyos mula sa kalawakan sa planeta Bughaw. Handa kaming ialay ang buong buhay ng planeta Bughaw. Bilang pagkain ng makalangit na Diyos, nananawagan kami sa makalangit na Diyos na pagkalooban kami ng pagkakataon na umunlad bilang mataas na anyo ng buhay. Ang 3 baliw na ito ay hindi lang nagpaalis kay Warder Lin, kundi sinakop pa ang kanyang lugar, ngayon ay malapit nang mapalitan ang may-ari ng planeta Bughaw. Halos 3 araw na, wala pa ring balita tungkol kay Warder Lin. Kahit si Xiaoleng ay malubha ang sugat at malapit nang mamatay, baka nga talaga tapos na tayo. Basta't nandito pa ako, hindi ka nag-iisa. Ikaw, huwag mong maliitin ako. Sa mga nakaraang araw, napansin ko na kayang kunin ng lakas ko ang mga kagamitan na iniwan ni Director Lin. Ng mga katangian nito. Ngayon, hindi na ako katulad ng dati. At sa tingin ko, medyo pantay lang naman ang lakas ninyo. Anong tinitingnan nyo? Hindi nyo magustuhan, sali na kayo, mag-isa lang. Ikaw na maliit na patatas. Isang suntok ko lang, lalabas ka sa lupa. Tingnan mo, ang laki-laki mo na, pero hindi pa rin maganda ang pandinig mo. Hindi ikaw ang sinasabi ko, kundi yung isa. Ikaw nga, matanda, nagkukunwari ka pang inosente, lumabas ka na. Ano bang ubo-ubo ka dyan? Akala mo ba dahil matanda ka na, hindi ka napapaluin? Nakakatawa. Tutu. Walang respeto sa kapwa, ang magandang sahig pinapadyakan mo pa. Parusahan kita, umuwi ka at mag-isip, lolo. Huwag ka nang tumingin, tita. Pagsalakay sa planeta ng iba, kaya mo pa yan. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang pagsalakay? Lumabas ka, turuan kita. May normal na rin pala dito. Halika, halika, huwag mong sabihing inaapi ko ang babae. Bibigyan kita ng isang suntok muna. Yun tao. Walang anuman, bigla lang akong antukin kaya humiga muna ako.
Tita, ano po ba ang trabaho ninyo sa planeta ninyo? Ako ay magsasaka. Bumalik ka na sa pagtatanim ng iyong mga palayan. May mga normal ba sa planeta ninyo? Hindi, babaliin kita at gawing karne ng giniling para itanim sa bukid. Pinagalaw ba kita? Lin Feng, talagang bumalik siya. Director Lin, alam namin na wala kang magiging problema. Nasaan si Chuk Xiao? Nasaan ang iba? Director Lin, huwag mag-alala. Si Chuk Xiao ay gising na, ang mga mata lang niksing ang hindi pa nakabukas. Itong purple na higanting bituin, inilipat siya sa underground na proteksyon ng bilangguan, napakaligtas. Ang ibang mga kasamahan at mga nakaligtas ay kusa nang lumabas para hanapin ka, Director Lin. Nasa kabila ng dagat sila. Pasensya na at nag-alala kayo. Iwanan mo na sa akin ang susunod na laban. Lin Feng, akala mo sino ka? Hindi ka karapat-dapat kahit na magdala ng sapatos para sa mga Diyos. Kung gusto mo namang maging aso ng mga dayuhang anino, sasamahan kita sa iyong paglalakbay. Ano? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang magiging kapalaran ng sinumang pumasok sa bilangguan ng mga halimaw. Bilangguan ng mga halimaw. Ang presensya ni Ginoong Lin ay nakakatakot na malakas. Ang presensya ni Ginoong Lin ay nakakatakot na malakas. Parang kaya na niyang ganap na kontrolin ang kapangyarihan ng bilangguan. May pag-asa na ang Blue Star. Sa 1,000 taon ng pagtitipon, hindi ko lang naangkin ang buong kapangyarihan ng bilangguan. Kundi tunay ko ring naintindihan ang kanilang pagkakakilanlan. Huwag kang mag-alala, si Huloo ay nasa mundo na, nagtatanggol sa 10 katawan, nagbabantay sa daan ng ilog. Nandito si Huloo, buong galang na tinatanggap ang Panginoon at naghihintay sa utos. Nalaman ko na si Xiao Zhang at ang iba pa ay maaari pang mag-evolve. Huwag kang mag-alala, ang mga daga ay nagsimula ng malamig na pagbabalik sa mga hangganan. Ang tagapangasiwa ng bilangguan, si Xiao Leng, bumalik na sa koponan. Hindi. Paano ito posible? Ilang hayop lang pero napaslang nila agad ang mga Diyos. Tawagin si Luhu para buksan ang sityo ng langit at lupa. Luhu, sundin ang utos, durugin ang libong alikabok. Hindi ito tao, tumakbo na. Maghintay sa paggising ng mahiwagang Diyos mula sa kalawakan. Kayang durugin ng isang daliri ang buong bilangguan mo. Huli na para tumakas ngayon. Tawagin ang pulang pakpak ng apoy upang sunugin ang 8 daigdig. Ang Panginoon ay nag-alis ng selyo, ibinalik ang pulang pakpak, at ang utos ng Panginoon ay dapat sundin. Lin Feng, naglakas loob kang pumatay ng mga mamamayan ng Diyos ng panlilinlang. Kapag nagising ang Diyos ng panlilinlang, hindi ka na makababangon muli. Kami ay walang kamatayan at kayo ay isa-isang mamamatay. Wala nang matutuluyan ang inyong mga kaluluwa sa langit o lupa. Isang mas masungit kaysa sa isa, ayos lang, unahin ko kayong ipadala sa kanlurang langit. Naligtas na. Namatay na ang lahat ng mga kakaibang bagay na iyon. Tanging ang hindi gumagalaw na purple na higanting bituin na ito ang natira. Dapat nang matapos ang kalamidad. Hindi, maaari kong madetect na sa purple na higanting bituin na ito ay may nakatagong kapangyarihan kasing lawak ng dagat ng mga bituin. Kailanman ay maaari itong magising, kailangan lang ng isang susi. Anong susi, Direktor? Hindi ko rin alam, pero hindi ako nagkakamali sa aking nararamdaman. Ang tunay na araw ng pagkawasak ay hindi pa nagsisimula. Nakakainis talaga kapag nahulaan mo ng matanda. Ikaw si Lu Tianming. Nakakadiri. Parang sirang manika na natabunan ng itim na plema ng matanda. Isara mo ang mabahong bibig mo. Walang duda na nahawaan din siya ng mga dumi.
Na iyon. Hindi ito impeksyon, Lin Feng, kundi ang pinakamataas na ebolusyon. Ngayon, ako'y hindi mamamatay at hindi matutunaw. Ako'y bahagi ng dakilang Diablo. Naging ganito ako dahil sa iyo. Lahat ng ito ay dahil sa iyong ginawa. Ang mga halimaw na ito ay muling mabubuhay. Ano nang ikinabahala? Nandyan si Direktor Lin, kaya't pwede naman silang patayin ulit. Hindi ganoon kasimple. Tama ang hinala mo, si Lin Feng ay hindi ganoon kasimple. Gusto kong isama sa libingan ang buong planeta Blue Star. Hindi maganda. Si Lu Tianming ang susi para tuluyang magising ang Diyos ng panlilinlang. Putulin mo siya agad. Napakataas ng lakas ng kanyang katawan. Kahit ang sabayang atake ng 4 na banal na hayop ay hindi siya nasaktan kahit kaunti. Hindi na siya tao. Nandito na ako ulit. Lin Feng, matagal na tayong hindi nagkita, Wind Ancestor. Paano mo nalaman ang aking pagkatao noong 1,000 taon? Pagkatao noong 1,000 taon. Dahan-dahan nating ayusin ang mga utang natin. Ngunit wala silang karapatang makinig. Ano ang bagay na iyon? Hindi tama ang liwanag na ito. Naapakan nito. Mapupunta ka sa loob ng isang nakakadiring madilim na makapal na bagay. Grabe, ang dilim, tumakbo na tayo. Si Yao Leng, kayo nakasakay sa likod ng manok. Sabay tayong mag-alis dito. Walang silbi si Director Lin. Bakit? Nakita ko noon sa isang lumang aklat, isang katulad na kalamidad. Ang liwanag na nagmula sa maliit na planeta ay sumaklaw sa buong asul na planeta, walang nakaligtas. Maliban kung taglay mo ang dugo mula 1,000 taon na ang nakalipas, ang tagapagbantay ng hukuman. Kung nakapunta ka na noon sa 1,000 taon na ang nakalipas, maaaring ikaw lang ang nag-iisang nakaligtas sa buong asul na planeta. Nasa kayo na ang bahala sa amin. Hindi. Direktor ng kulungan. Talagang ayos lang ako, pero hindi na ako tao noong 1,000 taon na ang nakakaraan. At wala nang oras para magpahinga. Noong gabi na magkasabay ang araw at buwan, 1,000 taon na ang nakalipas, ni Apo ng Hangin. Naalala mo pa ba? Nangyayari na pala kayo, mga alien na kakaibang nilalang, mula pa noong 1,000 taon na ang nakalipas. Pero ano pa rin? Kung kaya kong harangin kayo 1 beses, ay ako ring harangin kayo ng 2 beses. Kahanga-hangang tapang, pero ako'y nanahimik ng 1,000 taon. Ngayon, hindi na maulit ang parehong pagkakamali. Ngayon, ikaw na lang ang natitira sa mundong ito. Paano mo harapin ang aking hukbo ng mga anino? Kung mapapatay mo silang lahat, hindi mo na kailangang humarap pa. Ang mga bundok at ilog ay nagkagulo, ang sangkatauhan ay nanganganib. Sa sandaling ito, isang laban lang ang tanging paraan. Hindi mo alam ang sarili mo. Akala mo ba tayo pa rin ang tayo noong 1,000 taon ang nakalipas? Parang langgam na nilalabanan ang sasakyan. Ngayong gabi, kahit rocket pa yan, hatiin ka namin. Kayo mga bulok na isda at hipon. Natutong sumalakay ng planeta mula sa iba. Tanga, akala mo ba plato ka na? Yun ang Meteor 9 Luminaries. Sobrang abnormal. Ang grupo ninyong mga halimaw ay umunlad na. Hanggang sa magtapon ng sariling planeta sa tao. Mag-ingat ka, pagkatapos ay ang mga mabababang kasama mo ay magiging karne na lang sa ilalim ng aking mga paa. Walang hiya.
Tama ang kagat, pero paano mo haharapin ang susunod na ito? Paano mo ito haharapin? Lin Feng, sa wakas ay nasa kamay ko ka na. Babala, babala. Nakatuklas ng panganib sa buhay ng host. Maaaring magbigay ang sistema ng limitadong gamit na bituin na bumagsak, dragon na nagniningning na lila. Mag-overdraft ng espiritu ng tao upang makakuha ng panandali ang makapangyarihang gamit. Gamitin. Nasa hangganan na ba tayo? Mamatay ka, ang galaw na ito ay ubos na ang enerhiya ng ating planeta. Pahinga ka, anito ng sipon. Kayo pala. Tatawirin ang 1,000 taon sa kalawakan, iingatan ang pangakong puso. Lahat ng anito ng sipon ay mga mortal na kaaway. Tatawirin ang 1,000 taon, hindi posible. Hindi ito sumusunod sa mga batas ng universo. Ito ay mundo ng comics. Akala mo ba totoong universo ito? Ano ba iyan? Walang masama, di ba, Ginoong Hangin? Pasensya na, wala tayong kaalaman. Noong panahon na iyon, ang Mayplay ay narinig na hangin. Huwag na tayong magbiro. Ginugol natin ang lahat ng lakas para tumawid sa oras. Limitado ang oras. Ang Purple Giant Star ni Ginoong Hangin ay nawasak. Ngunit upang ang mga nakaligtas sa Blue Star ay makabalik sa normal, kailangan ang mga inapo ng aking lahi mula sa Chu Village na isusakripisyo ang kanilang sarili upang maging liwanag na magpapagaling sa lahat. Ang inapo ng Chu Village ay si Xiao ba? Walang duda, ang gintong lawa na kontrolado ng kakaibang anino ay gagawin ang lahat ng makakaya upang mahanap siya. Lin Feng. Ang saya ko na makita ito bago ako mamatay. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Xiao? Hindi kita papayagang mamatay. Yakap ng liwanag ang buong mundo kanina. Maliban sa iyo, ayos lang ako. Ito ang kapalaran ng mga inapo ng Chu Village, Lin Feng. Pakawalan mo ako, may mas magandang hinaharap ka pa. Hindi sigurado kung may ibang paraan pa. Hindi ko matanggap ang mundong makukuha ko sa pamamagitan ng sakripisyo mo. Sa susunod na buhay, mamahalin pa rin kita, Lin Feng. Nay, dapat kang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Jiao, ikaw. Huwag kang magsisi para sa akin. Buhay ko ito na utang ko sa iyong kuya. Pasensya na, kuya. Tapos na talaga ito ngayon.